patuloy po nating tinututukan ito pong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Kung saan alam naman po nating lahat kung ano po ang nangyari. Last July 25, 2025, idineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban po sa kanya sa dalawang kadahilanan. Ito po ay paglabag daw sa one-year VAR rule at saka ang paglabag sa due process. No? Marami na pong nagpapahayag tungkol po dito. Depende sa paniniwala sa politika. Pero yung mga nasa gitna, nakikita naman po natin na talagang tumitingin sila kung ano po yung itinatadhana sa ilalim po ng saligang batas. At naniniwala po sila na mukhang meron pong pagsaklaw sa parte po ng Korte Suprema doon po sa exclusive mandate sana ng Congress. Kaugnay po niyan, formal na pong naghain ng motion for reconsideration ang iba't ibang grupo. Siyempre, kahapon naghain din po ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Last August 1, yung civic group na una pong naghain ng impeachment complaint ay naghain naman po ng motion for reconsideration. And kanina, naghain din po ng motion for reconsideration at iba pang mga pleadings. Ito pong One Sambayan yata na grupo. Pero puntahan muna natin ang balita kaugnay po ng paghahain ng motion for reconsideration ng House of Representatives. Dinepensahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paghain ng Kamara ng apela sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nagbabala naman ang isang kongresista na pwede raw ipa-impeach ang mga maestrado kung babaliwalain ang mosyon ng Kamara. Narito ang Express Report na babalik si Marian Enriquez. By the way, meron pong reaction dyan. Ito pong si Attorney Mark Tolentino pero pakinggan muna natin ang balita tungkol po sa babala na yan. The House will not bow in silence. Ito ang pinanindigan ni House Speaker Martin Romualdez sa hinain ng Kamara na motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Giit pa ni Romualdez, kalabisan ang ginawa ng SC kaya hindi raw mananahimik ang Kamara. If impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. Binigyang diin sa mosyon ang pagtatama ng Kamara sa anilay factual misreadings ng Korte Suprema, gayon din ang basta-basta na lang daw na pag-i-impose nito ng bagong patakaran. Sabi ng Kamara, kumilos sila sa impeachment complaints nang naaayon sa konstitusyon. Wala rin daw silang pinabayaang impeachment complaints. Inaksyonan daw ng Kamara sa loob ng 10 session day ang isinumite na ika-4 na impeachment complaint sa Senado. At matapos itong masumite sa Senado, doon lamang daw in-archive ang naunang 3 impeachment complaints. Ibig sabihin, hindi 4 kundi iisang reklamo lamang ang na-initiate. At ito yung inendorso ng nasa 215 congressmen na isinumite sa Senado. Dahil dyan, nanindigan si Romualdez na ang Kamara ang may eksklusibong mandato mula sa konstitusyon para mag-initiate o maghain ng impeachment proceedings. Kaya nananawagan silang i-reconsider ng Supreme Court ang kanilang desisyon. Malinaw din daw na nabigyan ng due process si VP Sara, pero ayon sa Kamara, ang sinasabi ng SC na dapat mabigyan ng bise ng kopya ng reklamo ay paggawa ng bagong rules na hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Pero paano naman kung baliwalain ng Korte Suprema ang mosyon ng Kamara? Ayon kay mamamayang Liberal Party leader. Ito na, yung mga naiisip na second option pagka binaliwala ng Korte Suprema yung motion for reconsideration. Actually, ang una kong napakinggan tungkol dyan ay si dating Senador Antonio Trillanes. Representative Leila De Lima, pwedeng ipa-impeach ang mga mahistrado. We cannot blame anyone or any group, or for that matter, the House itself, if it would also consider the filing of impeachment case against the Supreme Court justices themselves.
Sa Miyerkules, dedesisyon na ng Bukas yan. Ano? At in particular, yung sinabi nga po dyan ni itong si dating Senador Trillanes ay maaaring sampahan po ng kaukulang impeachment complaint for betrayal of public trust. Ito pong mga mahistrado ng Korte Suprema kung sila po'y kakatig sa hindi daw po makatotohanan. Kasi ang naging basihan, na-misappreciate daw po ng Korte Suprema yung facts. Partikular doon po sa balita na ginamit po nila o sa pinagbasihan po nila na balita po ng ABS-CBN. Pero nagsalita po dyan syempre ang mga Duterte supporter katulad po nitong si Attorney Mark Tolentino on the issue of impeaching Supreme Court justices for their decisions. Yes, sabi niya, Supreme Court justices may be impeached but not simply because the public or politician disagree with their rulings. Under Article 11, Section 2 of the 1987 Constitution, justices of the Supreme Court may be removed only by impeachment on specific and exclusive grounds. Ano-ano po ang mga iyon? Alam naman natin na lahat ito, pero basahin natin. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Issuing a decision that one party finds unfavorable is not an impeachment offense. To equate illegal interpretation with betrayal of public trust is a dangerous precedent that undermines the very principle of judicial independence, a cornerstone of any constitutional democracy. May mga binanggit pa siya ritong mga jurisprudence, no? In Makalintal versus Comelec, the Supreme Court emphasized that when the court speaks, the Constitution speaks. Further, in Francisco versus House of Representatives, the court warned against using impeachment to penalize members of the judiciary for decisions made in the exercise of their constitutional mandate. To permit impeachment proceedings as a means of intimidation or punishment for unpopular decision would be to place the independence of the judiciary in grave peril. Why this matters? The Supreme Court must be free to interpret the Constitution without fear or of reprisal. Impeachment is a constitutional safeguard, not a political weapon. To threaten justices with impeachment for performing their judicial function is tantamount to undermining the rule of law. Conclusion: justices are not immune from accountability, but they are not accountable to political whims. To disagree with the ruling is everyone's right, but to weaponize impeachment against the very institution sworn to uphold the Constitution is a threat to democracy itself. Pero baligtarin kaya natin yung sitwasyon, mga tol? Yung ginawa po kaya ng Korte Suprema na panghihimasok di umano sa karapatan po ng Congress na irepresenta ang saloobin ng taong bayan, hindi po kaya iyon mismong threat sa democracy? Nagtatanong lamang po tayo. Ngayon, puntahan po natin ang mga relevant information dito po sa ating pinag-uusapang issue. Katulad po ng binanggit natin kanina, nag-file po ng motion for reconsideration yung isa pong grupo, ang One Sambayan. Basahin po natin ito pong balita. Motion for reconsideration inihain sa Korte Suprema. Bali, 3 na po yan mga tol. August 1, August 4 at saka August 5. Tingnan, panibagong motion for reconsideration ang inihain ngayong araw sa tanggapan ng Korte Suprema hinggil sa desisyong kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ng grupong One Sambayan Coalition ang consolidated motion with leave of court to intervene kasama ang attached omnibus motion for reconsideration, status quo ante and for oral arguments. Bagamat hindi respondents, inihain ang pinag-isang motion bilang movants intervenors kasama ang kahilingan na pagbigyan ng Korte Suprema ang kanilang motion. Layon kasi sa inihaing consolidated motion na magparekonsidera at mapasuring muli ang naging desisyon ng Korte Suprema noong July 25, 2025. Pati ang kahilingan na mapagbigyan ng petisyon para sa status quo ante order ay kabilang rin upang mapigilan ang Senado na magsagawa
ng panibagong aksyon o desisyon. O, tingnan natin kung ano po ang magiging tugon diyan kinalaunan ng Korte Suprema. May mga pahayag po, partikular ang iba't ibang senador dito, no? Ito pong si dating Secretary of Welfare and Development na si Senator, former Congressman Erwin Tulfo. Ito po ang kanyang saloobin. Pakinggan po natin. Gusto ko sana na makita yung, this was before when the Supreme Court made the decision unconstitutional. Hanggang ngayon, that is my stand. Gusto ko sanang makita. Pero may limitations na ngayon, di ba? So, merong sinasabing po unconstitutional. So, yun ang pinag-aralan ko this past few days. And then I will be basing my decision dyan sa lumalabas ngayon. Very much na gusto kong makita ng mga kababayan natin yung ebidensya. That's what I want. Gusto kong makita kung anong meron dito. O sige, tatayo ba ito? May laban ba, di ba? Parang you're going to a ring, di ba? May laban ba yan? Wala, or sa basketball. May panalo ba? Mukhang lamado na masyado mabigat. Mukhang umaasa, no, na matutuloy ang paglilitis. Inaasahan ang magiging mainit na debate bukas, Agosto 6, kaugnay sa magiging desisyon ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi ni Senador Erwin Tulfo, napakinggan na po natin, inaasahan ng magbobotohan na silang mga senador kung itutuloy o hindi ang impeachment trial. Ito ay matapos magpasya ang mga maestrado ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Dahil inaasahan ang botohan bukas ukol sa Supreme Court ruling, umaasa pa rin ang senador na matutuloy ang paglilitis. Pakinggan naman po natin ang saloobin nito pong si Bato de la Rosa, isa kang kalbo. I'm not over-eager to move for dismissal or what. Sa akin lang is makinig lang ako bukas kung ano mga motion na magsipaglabasan. And I'm ready to support the side na pinapaniwalaan ko na tama. And yung side na yan, sumunod sa order ng Supreme Court. Yan yung aking stand. Sundin ang Supreme Court. Otherwise, ano mangyari sa atin dito? Kasi para sa akin there's no need for debates. Bakit pagdebatihan yan, nagsalita ng Supreme Court Nag-decision ng Supreme Court, bakit magdebate? Ganitong uri, merong senador tayo ngayon, ano? Kung si Senador Ronald Bato de la Rosa ang tatanungin, sinabi niyang hindi na kailangan ng mahabang debate sa plenaryo bukas ukol sa Supreme Court ruling sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kanya, may tuturing ng case closed ang usapin dahil malinaw ang pasya ng Korte Suprema na wala itong bisa mula sa simula. Binigyan din niya na malinaw ang nakasaad sa 97 pahinang desisyon ng mga maestrado na ito'y immediately executory. Gayunpaman, handa naman ang senador sa mga posibleng debate at nililinaw niyang hindi siya nagmamadaling tumayo para agad-agad ipadismiss ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Ano po ba ang saloobin dyan ng impeachment court kung ang pag-uusapan ay ito pong pahayag ng impeachment court spokesperson na si Attorney Tunggol? Pakinggan po natin siya rito. Sabi po natin ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reggie Tunggol. Attorney, good morning. Good Doris morning, at sir. Robert po. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Doris at Robert, at sa inyong mga tagapakinig. So, nasa inyong bola ngayon, tama ba? O ano po ang susunod na mangyayari? Wala po sa Senado ang bola. Kung matatandaan po ninyo, Ma'am Doris, noong June 10, meron po order yung impeachment court na magbigay ng 2 sertifikasyon yung House of Representatives. At yung pagko-convene po ng impeachment court ay nakaangkla po dun sa pag-comply ng House of Representatives dun po sa 2 sertifikasyon na yun. Isa pa lang po natatanggap ng impeachment court at yung pangalawa po na sertifikasyon kung tatawid po yung ginawa ng 19th Congress at 20th Congress, hindi pa po natatanggap ng impeachment court yun. At matatandaan din natin, Ma'am Doris, na dahil natapos na po yung termino ng mga House Prosecutors, kinakailangan rin po ng House Prosecutors na ma-authorize ng House of Representatives at mag-enter po ng appearance sa impeachment court. So kung meron pong gustong magpatuloy yung pagko-convene ng impeachment court, ay ang bola po ay wala sa Senado kundi na sa House of Representatives po at kailangan po muna nila mag-comply doon. So yung mga proseso na yan, dapat munang masagot o ma-implement o ma-satisfy ng ang HOR bago pa makapagbotohan? Tama po ba? Tama po kayo, Ma'am Doris, no? Dahil dun po nga sa June 10 order ng impeachment court,
yun po yung mga kinakailangan niyang sertifikasyon. Kaya po, wala pong araw na inilatag ang impeachment court kung kailan po ito ulit magko-convene. At hanggat hindi po nako-comply yung sertifikasyon na yun at hindi pa po nag-appear yung mga House prosecutors na nagpapakita ng kanilang authority mula sa House of Representatives as a plenary, wala pong magagawa yung impeachment court dahil ang korte po, isa po itong passive na body at nakabase po sa mga litigants kung ano po yung mga susunod na mga hakbang. So, isang linggo na po nakalipas since nag-convene po ang 20th Congress at wala pa pong galaw ang House of Representatives ukol po doon sa mga compliances po na yun. Siguro baka hindi nahabol nila yung MRT. Bakit pa pinag-uusapan yung mga compliances na yan? Sinasabi na nga mismo ng mga senador, even ng Senate President, kailangan sundin ang utos ng Korte Suprema. Anyway, puntahan po natin ito pong paninindigan ng isa sa mga senador na nabibilang po sa minority, si Senator Riza Ontiveros. Sa totoo lang mga tol, kapag walang malakas na kandidato ang administrasyon, hoping meron, pero ako'y makikipag-alyansa sa mga makakalaban ni Sara Duterte, masigurado lang na wag siyang manalo, no? Kasi pagka si Sara Duterte ang naging presidente sa 2028 hanggang 2034, sigurado mauulit lang mas malala pa ang nangyari sa panahon ng panunungkulan ng kanyang ama. Okay? Pakinggan natin itong si Senator Riza Ontiveros. Ano po mangyayari bukas? So ang dami na pong mga major moves, Number one, naghain na ng motion for reconsideration ang lower house sa Supreme Court at nag-request na rin ang lower house sa Senate na wag muna kayong magdesisyon kasi hintayin muna natin itong magiging resulta ng aming motion for reconsideration. What do we expect from the Senate bukas, August 6? Please expect na bukas, August 6, Red Letter Day, ang isang marubdob at matalas na debate para sa panig namin ipagpatuloy yung impeachment trial at hintayin nga muna ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa dinesisyonan na ng House of Representatives na paghain ng motion for reconsideration. And may I say, dumadami yung mga legal experts na nagsabi napakaganda ng MR na inihain ng House sa pamamagitan ng Solicitor General. May nauna na ring MR, yung unang grupo ng mga complainants noong Biyernes at sinundan na nga nitong MR ng buong House kahapon. So, sinusubaybayan po namin lahat nitong mga importanteng kaganapan at yung mga opinion ko rin at argumento ay ihahain ko rin bukas sa napaka-importanteng plenary debate. Yeah, of course, we're very hopeful, Sen. Riza. Kaya lang, ano po ba ang mga pwedeng mangyari? Number one, pwede po bang i-dismiss outright na yan? Kalimutan na yung impeachment na yan? Or pwede bang sabihin na status quo muna tayo, huwag muna tayong gagalaw? Ito po sa Senado, ano po? Or the other would be, let's go ahead because as you rightfully observed sa last natin interview, Sen. Riza, sabi nyo nga, hindi naman uumpisahan Naumpisahan na yung impeachment trial. Itutuloy na lang. Opo, your thoughts on that, please. Well, Attorney Musngi, all of those, at least, di ba, Attorney Rica, are possible options. Talagang solong responsibilidad ng Senado ang pagdinig sa impeachment complaints, buhay sa aming mga puso na dapat lamang ipagpatuloy. Yung ibang mga kasama namin ay gusto. Sa totoo lang mga tol, whether we like her or not, pero hindi maikakaila na si Senator Riza Ontiveros ang isa sa naninindigan para sa accountability, if possible, nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya regardless of politics dito, sa ating mga dilaw, pink at pula, dapat nagkakaisa tayo ngayon dito, Kasi ang pinag-uusapan po dito, yung accountability niya bilang Vice Presidente ng pinagkatiwalaan ng taong bayan sa pondo. Pangalawa, yung probability na maging presidente po ito sa 2028. Kapag kasi naging matagumpay ang impeachment case laban sa kanya, kinakitaan ng mga ebidensya na sa paniniwala ng marami ay talagang nangyari naman,
Hindi naman maikakaila yung pagbabanta na ginawa niya sa ating Pangulo. Yung mga confidential funds na ipinagkatiwala sa kanya, ang dami pong mga resibo, nakataktak at malalaman pa natin kung ano pa ang mga ebidensya dyan kapag ka nagsimula na ang trial. Sapat po na magiging basihan yon para po siya'y makonvict, no? At pag nakonvict itong si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, kasama po dyan ang kanyang pagdiskwalipika na sa posibleng pagkakahalal o pagkaka-appoint sa gobyerno sa hinaharap. Pakinggan po natin patuloy si Risa Ontiveros. Gustong itong i-dismiss at hanggang ngayon sasabihin ko kung yan ang kanilang i-argumento, yung argumento naman na anong magiging basehan natin sa pag-dismiss kung sakali samantalang ni isang pirasong ebidensya o witness ay hindi pa natin narinig at natimbang. At yung pangalawang option nga na standby lang muna, mukhang yun yung isang lumalakas na damdamin sa ating lipunan, lalo nga nandito tayo sa linggo na may dalawa ng MR na inihain sa Korte Suprema at hinihinging i-consider nila at timbangin nila. So, kumbaga, bakit ba tayo magmamadali, di ba? Kung gusto nating respetuhin ang mandato ng Senado, kung gusto nating respetuhin ang ruling at proseso ng Korte Suprema at lalo na kung gusto nating respetuhin ang karapatan ng mamamayan, malaman ano ba ang laman ng mga articles of impeachment na iyan na titransmit ng kanilang mga representante ng House of Representatives sa Senado. Di ba dapat bigyan natin ng sapat na oras na makumpleto itong prosesong isinimulan ng mga MR. So, bawat linggo o araw na dumadami. Ang importanteng pwede naming pagdebatihan bukas. Kaya talagang abangan. At kaabang-abang talaga yan bukas. Tututukan po natin yan, mga tol. At kaugnay po ng usaping impeachment at syempre ang posibleng desisyon ng Senado at ng Korte Suprema, panoorin muna natin ito pong vlog naman mula po sa Rappler. All eyes on the Supreme Court. To the Senate, the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House. This was the exact moment that House Speaker Martin Romualdez formalized the resolution of the House plenary. Ini-impeach na nila si Vice President Sara Duterte at ini-endorse na nila sa Senado ang resolution. Notice the clock, 3:44 p.m. on February 5, 2025. And so, why does it matter? Let's backtrack. Sabi ng Supreme Court, unconstitutional na ang fourth complaint dahil gumugulong na ang 1 year na orasan simula nang ma-effectively dismiss ang naunang 3 complaint. Pero sabi ng mga retired justices, isa sa kanila si former Chief Justice Renato Puno, na chair ngayon ng Philippine Constitution Association or PHICONSA, let's review the facts. Sabi kasi nila, ang basehan ng Supreme Court para i-effectively dismiss yung mga naunang 3 complaint ay dahil walang aksyon na ginawa sa kanila hanggang sa mag-return ng 19th Congress noong araw din na yon. Kahit pa nga agree sila sa legal interpretation na yon, parang mali pa rin daw yung factual timeline. Kasi after mapagbotohan ng House Plenary ang 4th impeachment complaint at 3:44 p.m., saka lang sila nagbotohan na i-archive yung naunang 3 complaint. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted. Ang sinasabi kasi ng Korte Suprema sa kanilang naging desisyon na ito, no, ay ito pong House of Representatives, hindi daw po pinagbotohan yung 1/3 votes nga na yan. No? Nakabase sila doon sa report po ng ABS-CBN. Nababanggitin po dito nito pong si Mel Santamaria sa kanyang mga naging panulat dito po sa kanyang Facebook post. Pero mamaya na po natin puntahan yan. Tapusin muna natin ito pong vlog ng Rappler. To the archives. Time check doon, 3:50 p.m. Pasado alas 7 na noong nag-adjourn ng House of Representatives noong February 5. Kung gayon, sabi nila hindi pa umaandar ang 1-year clock in this moment. Endorsed to the Senate, the impeachment complaint. Nag-file na ng motion for reconsideration ng House of Representatives at magbobotohan sa Miyerkules ang Senado kung ano ang gagawin nila. Ang dami ng suggestion kung paano pwedeng lusutan ng Senado at ipagpatuloy pa rin ang impeachment trial.
Pero sabi ng Integrated Bar of the Philippines, ang pagsuway daw sa Supreme Court ay kontra sa legal order. But the cream of the crop of the legal profession talagang kontra dito sa desisyon ng Supreme Court. Payag man sila o hindi na sumuway. Hindi naman ito ang unang beses na nagkakaganito sila. We saw this a lot during the time of former President Rodrigo Duterte. What is extraordinary about this are the conflicting sentiments brought about by the fact na yung ponente ng desisyon ay nire-respeto ng marami sa kanilang kumukontra. Either dati nilang katrabaho o kaibigan nila. Si Senior Associate Justice Marvic Leones, dating peace negotiator ng Aquino government, dating dean ng UP College of Law at matagal na human rights lawyer. I can say that it's not detained. Binabalikan tuloy yung mga desisyon dati ni Justice Leones, yung paghiwalay ng Sulu sa BARM, yung pagmoot ng kasong kumay-question sa pagkalas ni Duterte sa ICC, yung pagbasura ng same-sex marriage petition. They're now trying to reconcile these disagreements with the many times they agreed before with his powerful dissents. But back to the impeachment. You can look at it from several perspectives. Yung una, yung sinasabi ng mga abogado tulad ng mga taga-UP Law na pinahirapan na ng Supreme Court ang pag-impeach. On the other side, sabi naman ni Professor Tony Lavinia, inabalas-hubas na daw ang impeachment proceedings. Hindi naman na daw ebidensya ang basihan ngayon, kundi tactic ng isang Pangulo at ng Kamara. Kaya nga usap-usapan ngayon, baka naman ayaw na talaga ni Pangulong Bongbong Marcos na ituloy pa ang impeachment trial ni VP Sara. But you can also look at it from this side. Sabi ng PhilConsa, with this new Supreme Court decision, yung mga justices na ang may alas. Silang mga justices na favorite ding ipa-impeach. Patas ba ang desisyon ng Supreme Court kung someday sila rin ang makikinabang? Impeachments are always dramatic. Kung dati yung mga senador ang nag-walk out sa impeachment trial ni ERAP, si CJ Renato Corona siya mismo ang nag-walk out sa kanyang sariling trial. Yun ang difference. Kay ERAP at kay Corona, nagkaroon ng pagkakataon ng taong bayan na marinig kung anong ibinibintang sa kanila. Deserve din naman ng mga Pilipino na malaman yun. But here, tinapos na, hindi pa man nagsisimula. Saklap. But there's always next year, sabi nga ng Supreme Court. Meanwhile, marami pa rin big cases ang pending sa Supreme Court, ha? Pending pa rin yung constitutionality ng war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Mag-8 years na rin yun sa Supreme Court. Diba? Tagal-tagal na. Samantalang itong impeachment ni Sara Duterte, kabilis nilang dinesisyonan. Pending pa rin ang petition na humihiling sa Supreme Court na utusan ng Congress na magpasa ng batas para pagbawalan na ang political dynasty. Total, nasa Constitution naman yun. At total naman daw naniniwala sila sa kanilang power of judicial review. Ikaw? Diba? Yan ang katotohanan na hindi maitatanggi ng Korte Suprema na napakaraming mga nakabinbin sa kanila na mga issue na hanggang ngayon hindi po nila nadidesisyonan. At muli po natin balikan ito pong mga napakahalagang impormasyon na ibinahagi sa atin ng mga kilalang personalidad sa legal profession. Siguro, panoorin na lang natin tong vlog ni Fiscal EJ. Tinatamad na akong magbasa Total, meron naman siyang version ng vlog. Di panoorin na lamang po natin. Pakinggan po natin. Ito ba yun? Yan. Good day po sa lahat. This is Fiscal EJ. Today is July 25, 2025, and the Supreme Court, in a unanimous 13-0 vote, dineklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit daw? Una, barado raw ito ng one-year bar rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. At pangalawa, lumabag daw ito sa karapatang mabigyan ng due process. But today's ruling is far from ordinary because this decision doesn't just favor VP Sara. It reshapes the legal architecture of how we impeach public officials in this country. And while I fully respect the Supreme Court, I have to say I respectfully disagree with one major point. At ngayong araw, ipapaliwanag ko kung bakit. Let's begin with the facts. Here's what happened in a nutshell. December 2024, 3 impeachment complaints were filed by citizens at ng mga iba't ibang grupo. Fast forward to February 5, 2025. A 4th complaint signed by 1/3 of the House members was transmitted to the Senate. Pero ayon sa Korte Suprema, the first 3 complaints were effectively dismissed because of the inaction of the House. Kaya dapat maghintay ng 1 taon mula February 5 bago makapag-file ulit. One-year bar rule ang tawag dito. And the court ruled that the 4th complaint violated it. Sinabi rin ng Supreme Court that the House of Representatives must still do 2 things.
bago i-transmit ang articles of impeachment sa Senado. First, dapat daw bigyan ang respondent ng kopya ng articles of impeachment at lahat ng ebidensya nito para makasagot siya within a reasonable period. At second, kailangang ibahagi sa lahat ng miyembro ng House ang articles, evidence at comment ng respondent. Ang dahilan, para raw may deliberation and each district representative can speak on behalf of their constituents. Sounds democratic? Yes. But here's the problem. Let me be clear. I respect the reasoning of the Supreme Court, pero I fundamentally disagree with this approach. Bakit? Because the Constitution is very clear. The moment 1/3 of all House members sign and endorse an impeachment complaint, it automatically becomes the articles of impeachment. At dapat na itong dalhin sa Senado para sa trial. Walang sinasabi ang Constitution na dapat magkaroon ng deliberation or comment period bago ang transmittal. Why? Because that's not where the trial happens. The House is only meant to initiate. The Senate is where the adversarial due process begins. That is a very important point. Marami kasi ang nag-aakala na ang due process ay laging adversarial. May dalawang panig na naglalaban, may judge, may hearing. Pero hindi lang yun ang definition ng due process. Due process can also take the form of an inquisitorial proceeding, gaya ng summary investigation na ginagawa namin sa Prosecution Service. At sa impeachment, iyon dapat ang role ng House, inquisitorial, not adversarial. That's exactly the design of our impeachment system. The House acts like a public prosecutor, investigating and deciding whether to file charges, while the Senate acts like a court, conducting a full adversarial trial where the respondent is given every chance to confront the evidence. So what the Supreme Court just did, with all due respect, seems like a distortion of the constitutional structure. And here lies the bigger danger. What the Supreme Court has done is not just a procedural suggestion. It is, respectfully, an act of judicial legislation, inserting requirements that the Constitution does not mandate. When the Constitution says that a complaint filed by 1/3 of House members shall constitute the articles of impeachment, that's final. Walang condition, walang additional step, automatic. But now the court says, wait, let's first notify the respondent. Let's allow them to reply. Let's distribute the complaint together with the evidence to all House members before transmittal. This ruling po, habang unanimous at may mabuting intensyon, sets a dangerous precedent. It adds procedural steps that the Constitution never required. And in doing so, the court, to my mind, may have overstepped its constitutional boundaries. Of course, this is not just about VP Sara. This affects all future impeachments. And if we are not careful, baka sa sobrang dami ng proseso, wala na tayong makukuhang accountability. Diba? Dito sa kanyang panulat, idagdag natin, ano? But now, because of the court's ruling, ayon kay Fiscal EJ, the following steps have been judicially added. Notify the respondent, allow him or her to reply, distribute the full complaint and evidence to all House members, allow internal deliberation, even if 1/3 has already signed. Which is, hindi dapat kasama yon, no? Dahil ang linaw-linaw po nung nakalagay sa ating konstitusyon na kapag ka 1/3 ng boto po ng mga or more ng mga mambabatas ay impeach na ang isang impeachable officer na nakita na po natin sa nakaraan kay dating Pangulong Joseph Estrada at kay dating Chief Justice Renato Corona. May mga panulat po dito si Dean Mel Santamaria. Isa-isahin po natin basahin, ano? And after this, tayo po ipagpuproceed na sa rappel natin. On pages 87 and 88 of the Sara Duterte versus House of Representatives decision, the Supreme Court, after describing the gravity of the offenses of the President, Vice President, and members of the Supreme Court and Constitutional Commission to constitute an impeachable offense, made this very disturbing immunity rule. Members of collegial bodies cannot be answerable for any impeachment based upon the decisions of the collegial bodies as a whole, especially if this decision pertain to their decision prerogatives. The Supreme Court is a collegial body which makes decisions as their principal task. Queries: what is the constitutional and legal basis for this immunity from impeachment? Second, speculation may arise
that a preemptive immunity shield was created by the Supreme Court in its own decision designed to deflect a future impeachment charge? Must there be further explanation on this to erase unwarranted suspicions? Third, considering that this created immunity is not expressly provided by the Constitution, is this not a violation of the Constitution? Fourth, how does this measure up to the constitutional mandate that public office is a public trust and that the heart of good government is accountability? No? Para kasing sinesecure nitong mga maestrado ng Korte Suprema ngayon yung posibilidad na sila po'y ma-impeach sa hinaharap at sigurado pabor para sa kanila. Sabi pa dito, binasa ko ulit yung motion for reconsideration of the House of Representatives. The more I am convinced the act of the HOR was constitutional, clear, chronological, and fully documented. Tama naman argument ng OSG. How can ABS-CBN News account be more credible than the facts recorded in official HOR records? Isang na-point out ng OSG sa motion for reconsideration, sabi ng Supreme Court decision narration of the case sa page 8, which was a crucial point, at 4:47 p.m. of February 5, 2025, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without plenary vote. Kung titingnan nyo ang source ng decision, footnoted naman, footnote 30, ang source ABS-CBN News. Pero ang official records, malinaw na may plenary. Naka-report ito sa records of the 19th Congress, Congressional Record Volume 3, Number 6. At kahit nga walang report nito, naka-livestream to. Kitang-kita natin, napanood natin. Siyempre, mas matingkad yung official records. Doon pa lang panalo na as between direct official records versus secondary information from news accounts. Ano ang mas mayroong probative value? Siyempre, official records. No-brainer. O, tuloy tayo rito. Sabi pa dito ni Mel Santamaria, dalawa ang mode of initiation ng impeachment sa House of Representatives. First mode, filing plus referral is equal to initiation. Second mode, obtaining 1/3 vote of the congressmen, women of the articles of impeachment is initiation. Sabi ng Supreme Court decision on page 61, the first mode, if already existing, should be given priority by the House since this requires fullest deliberation. Sagot ng motion for reconsideration ng OSG, there is no constitutional prohibition enjoining members of the House against pursuing the second mode merely because complaints have already been filed under the first mode. So, binasa ko ulit ang Constitution. Sabi nito, patungkol sa initiation ng impeachment sa HOR. Section 3, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Second, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Third, a vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. Fourth, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Kahit na paulit-ulit mong basahin ang nasabing section 3, 1, 2, 3, 4, wala namang nakalagay na bigyan ng priority ang first mode. Saan nakuha ng Supreme Court yung priority na sinabi nila? At kung inuutos ng konstitusyon na ang HOR lang ang may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment at ang Congress lang ang pwedeng magbalangkas ng rules tungkol dito, bakit ang Supreme Court ang nagbalangkas na priority rule? Kung ang kapangyarihan ay nasa Congress, sila lang ang makakapagdetermina kung ano ang pipiliin nilang mode. Nakita nyo naman sa Section 3, 1, 2, 3, 4, walang express constitutional basis yung priority na sinabi ng Supreme Court sa page 61 ng kanilang desisyon. Tama,
ang OSG sa puntong ito. And finally, sabi po ni Mel Santamaria, humility to admit error is not a sign of weakness. It is a sign of courage. Even institutions must exhibit such humility for purposes of legitimacy. No matter how lengthy and sophisticated sounding one's discussion may be, the factual truth will always come out, and significantly, discovery can come from the very discussion itself. At kung babalikan natin yung news noong August 1, meron po doong balita na ang Korte Suprema mismo reverses its own decision through motion for reconsideration filed by the aggrieved party. Kung nagawa nila yon na baguhin ang kanilang desisyon, posible rin na magawa nila ito sa magiging desisyon nila sa MR ng House of Representatives kaugnay ng Duterte versus HOR. Huwag lamang makaka-impluwensya ang sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Ano ang sinabi ni Secretary Larry Gadon? Korte Suprema, tuta ng mga Duterte. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang muna ang topic natin.